Maging ang mga puntod at musuleo, sumusunod rin daw sa nauusong disenyo sa arkitektura noong panahong itinayo ito. Nasasalamin din ito ang naging estado ng taong namayapa. May news to go si Maris Umali. Ang mga musuleo at puntod ng mga may kaya, pinaglalaanan ng pera at oras. Katunayan, sinusunod pa nga raw ang mga disenyo ng puntod sa kung anong uso noong panahon na namayapa ang isang tao. In the early 50s, 60s, ang finishes ng mga nicho, semento lang, tapos pinipinturahan. Then later on, dumating yung mga outdoor materials like pebble washout, parang pebbles na makinis na pinahid. And then dumating yung period na marble naman ang linagay-lagay. And the most recent right now are basically granite. Kung magarbo ang disenyo, malamang matagal nang namayapa ang taong nakahimlay sa puntod o musuleo. Katulad ng musuleyong ito sa Manila North Cemetery, noong early 1900s pa namayapa ang mga nakalibing rito. Kalaunan, mas in na ang mga simpleng puntod na pinatungan ng granite o marble tulad ng puntod ni na dating Pangulong Manuel Rojas at Senador Claro M. Recto. Ngayon, ang style, di ba sabi ko nga granite, medyo minimalist na ang design nila. You'd see aluminum and glass within a mausoleum. Unlike before, ang makikita mo sa mausoleum, classical architecture. May mga columns, may mga capitals, may mga base, Greek architecture, Roman. Tulad ng karamihan sa mga subdivision ngayon, siksika na rin sa mga sementeryo kaya ang uso na ngayon ang mga condominium. Again, it's an expression of wealth eh. Kasi nga sabi nila when at death, lahat pantay-pantay tayo pero hindi nakikita pa rin natin. Merong simpleng nicho, merong elaborate, madaming dekorasyon. It's really part of moving on process na alam mong wala na yung mahal mo pero nandyan pa, like anytime you need to approach them, pwede mong puntahan dun sa mausoleo, sa sementeryo, sa columbarium niya at pwede ka makipag-usap kahit alam mong walang sasakyan. Maris Umali, GMA News.